Nako, Senator Rodante Marcoleta, at ang ginagawang rally ng INC po, ito na po ang ating sinasabi, nasa international na, no? Marami po mamaya tayong pasabog, no? At ito pa, dalawang truck ng kapulisan, no? Namataan na pinapunta daw po sa Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo doon sa malaking kapilyan sa Quezon City, no? Grabe na ka-paranoid. 'Di ba? Paranoid na sila. Kaya nga sabi ko sa inyo lamang ang INC dito. Lamang ang laban natin dito, mga sambayan ng Pilipino. Ipinaglalaban tayo ngayon ng Iglesia ni Cristo. Yung mga nagsasalita, kunwari, ayaw nila sa INC dahil naistorbo yung sa EDSA, yung traffic. Kunwari lang yung mga yun. Mga pinklawan loyalista yun. No? Kapag nagsalita sila laban sa INC, dahil ang INC lumalaban ngayon, sila na lang ang natatanging kaisa-isa na wala nang iba na lumalaban ngayon sa korupsyon dahil iba na natatakot na Yung mga vlogger na alam nila na talagang totoo ang nangyayari sa flood control issue, ayaw nilang magsalita kasi ayaw silang makasuhan Oo, biruin mo vlogger ka, ang tinatalakay mo lang lagi pagbati ko sa mga politiko. Kung ano yung sabi ni Seto Marcoleta, ano yung pagkakamay ng politiko, yun lang nakapokus ang utak mo. Pero, mismo sa issue ngayon kung bakit nagrarally ang mga tao at ang Iglesia ni Cristo, hindi nila kayang talakayin. Subukan nyo, sabi ko sa iyo, i-challenge nyo sila. Magbanggit sila ng flood control issue investigation. Ayaw nila kasi kakasuhan sila Oo, yan ngayon. Ngayon, napaparanoid na sila. No? Ang dami na, di ba? Ngayon, hinaharang ang mga bus na mga van. Ngayon, may kasamahan na kota sa San Pablo. Nag-iba sila ng sasakyan. Kasi baka maharang sila pag bus di ba? Pero may mga malaki din na mga inag-iba sila kasi takaw ngayon ang paghuhuli. Iba pinapauwi. Binabantayan talaga nila para makauwi. Halimbawa, yung kakilala ko, taga Pangasinan, sa isang sasakyan sila sa van, 10 yata sila, 8. No? Ang ginawa sa kanila, pinauwi sila, hindi sila pinatuloy. Kasi kung hindi, yung sasakyan nila, i-reker yung sasakyan nila. I-impound yung sasakyan nila, wala namang violation. Yan po ang nangyayari ngayon sa mga report. Sabi nila fake news daw. Anong fake news? Anong walang checkpoint? May video May picture Ano ba naman kayo? AI na naman kayo. Talagang todo takip sila. Ginagawa na lahat ng kapangyarihan ng Malacanang ang kanilang magagawa. Inuubos na nila lahat ng kanilang kapangyarihan. Hindi nyo kaya PC ng Iglesia ni Cristo. Hindi nyo kakayanin. Yung ginagawang kapangyarihan ng Malacanang, pera ng taong bayan ang pinapagana pa rin. No? Pero ang pera ng INC, pera nila ang pinapagana nila dyan sa rally na yan. Kaya, pahabaan ng PC, matatalo kayo sa Iglesia ni Cristo. Yung ginagawa nila dyan sa pagpapa-deploy ng mga checkpoint, di ba? Siyempre, tao lang yun Sumusunod yun sila mga yun No, pero mga kapulisan, mga kasundaluhan, makiramdam naman kayo. Ang kakampenyo dito, taong bayan. Hindi po ang kakampenyo si Sara o Duterte o sino man, BBM. Sumunod naman po kayo sa taong bayan. Sana naman po. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Di ba? Hirap na po ang taong bayan. Makinig po kayo. Yung mga nagsasalita na pinupuri si BBM, mga trolls po yun. Ilang vlogger lang po ba nagtatanggol kay BBM? Yung Pinoy Canada. Yung isa, yung Romeo ata yun. Yung isa, yung kaalaman yata na ano yun. Basta may kaalaman din siyang pangalan No? Tapos yung Pebbles, no? Yung maingay, tirang-tira sa INC. Tapos may mga ilan nagko-comment lang, yung mga nanay, tatay, konti lang Wala na nga atang 1 million sila Iba wala na nga Kaya nga negative 15 po ang Pangulo Wala na po yun. Yung mga nakikisampad, tignan mo yung profile nila. 1 yung friend, 3 lang yung friend, 2 lang, talagang halatang dami account Yung dami account, mga trolls lang yun na sinasabi ng 18 Marines na binayaran isang building, may isang 3rd floor na kung saan puro nagko-computer. Puro sumasagot lang ng babatikos. Yun lang yun. Kaya ang kakampi nyo rito, taong bayan. Nasasaktan na taong bayan Yun ang paliwag ako sa mga kapulisan natin sa mga kasanduluhan. Sana kung magdidesisyon kayo, mas desisyonan nyo na. Diba? Kampihan nyo taong bayan. Diba? Wag po sinong politiko. Wag si Sara, wag si BBM, wag si Marcoleta o sino man politiko. Wag yung mga malaking politiko, wag. Taong bayan, kampihan nyo po. Dahil ang pinapasahod po sa atin ng taong bayan, yung taong bayan nagpapasahod sa atin.
Di ba? O ito, pakinggan po natin. Ito muna, bago tayo dumating. Mainit ang INC ngayon sa kasi Marcoleta. Kaya ngayon, nagpadala yata ng 2 truck doon ng kapulisan. Hindi ko alam kung anong purpose, no, ba't pinadala, no? Pero ito, pakinggan natin kung anong purpose daw, no? Alam niyo ba guys na ginagamit na ni Marcos ang buong lakas niya? Ultimo yung mga nasa iba't ibang probinsya, hinaharangan na huwag makarating dito sa Manila. At eto pa matindi. Nagpadala na ng 2 truck ng kapulisan sa Templo Central. Ang malaking katanungan, bakit doon nagpadala? Bakit 2 truck pa? At ayon sa pagkakaalam ko, magdaragdag pa daw sila ng additional na 2 truck na kapulisan. For what reason? Bakit? May plano ba kayo na pasukin ng Templo Central? Na kapag hindi huminto ang rally namin ay papasukin ninyo ang Central? Mukhang nagpapatawa kayo Kung alam nyo, pag pinasok nyo ang central office ng Iglesia ni Cristo doon sa Quezon City, doon sa Visayas Avenue yata yon. Sabihin ko sa inyo, hindi ako nagbibiro, dadami kape saka tinapay. Sabihin ko sa inyo, huwag niyong subukan. Yan ay napakasagradong bagay niyan. Ilan ang papasok? Ito, bibigyan ko kayo ng hint. Ilan ang papasok? 20,000? O, palagay nyo ng 30,000. 30,000 papasok. Sasalubungin kayo ng 200,000. Sabihin ko sa inyo. No, hindi nyo magagawa yan. Sabihin ko sa inyo, baka doon pa lang sa gate. Di ba? Pagka may kape na at may tinapay na. Totoo lang ho. Totoo lang sinasabi ho natin. Wag na wag nyong gagawin yan. Yan ang malaking pagkakamali na gagawin ng administrasyon. Malaking pagsisisi ang gagawin nyo sa araw na yan. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Isasabak nyo sa gera ang mga yan na walang kalaban-laban. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Di ba? Para yung sabi ko nga parang ang sabi sa akin para yung nilaban yung kalapate sa 100 kalapate sa 2 leon. Parang ganun. Di ba? Hindi, wag niyo susubukan yan. Sabihin ko sa inyo, sige, okay, magaling ka. Magaling kayo. Pero pag sinubukan niyo yan, dadami kape sa katinapay. Sabihin ko lang sa inyo. Di ba? Kasi banta na yan Ito hindi ko kasi nakita yung sinasabi niya, pero naniniwala naman ako na may 2 kapulisan dyan. Na truck, sabi. Truck ng 2, gano'ng karami isang truck. Nakita niyo naman gano'ng karami isang truck, di ba? Pag may kapulisan. Alam naman siguro ng kapulisan kung bakit sila nandoon. Nasa sa kanila na kung susunod sila o hindi. At hindi natin alam kung talagang bakit nandoon sila, kung talaga ba sila ay pinapabantayan lang o dahil for purpose security lang ng INC Temple, di natin alam. Pero kung ano maman yan, laban sa Iglesia ni Cristo, mabigat po yan. At dyan po talaga, ay talagang pasensyahan po talaga. Di ba? Hindi, kung totoo man yan kung totoo yan. Di ba? Kasi, na yan anong purpose mo, bakit mo hinaharang ang mga INC sa Pangasinan, sa Batangas, dyan sa Laguna. May testigo ko sa Laguna. Ilang mga kapulisan niyang binilang ko lagpas 15 na nangaharang dyan. Anong ibig sabihin nun? Bakit nagkaroon ng checkpoint? Bakit biglang aktibo ang mga LTO sa malapit sa rally ng INC? Doon sa EDSA, testigo, may video pa, di ba? Kita nyo pa. I-impound yung isang sasakyan. Sige nga paliwanag nyo sa akin. Bakit ganon? Bakit nyo hinaharangan ng rally? Hindi naman nakita nyo ba ng gulo ang iglesia? Hindi naman May individual na nanggulo. At hindi naman iglesia yun. Iilan lang yung may sumisigaw na iglesia rin, pero expression yun kasi nga galit sa nangyayari ngayon. May nakausap ako doon, binaha sila. Nagalit sila. Dahil hanggang ngayon, yung estero nila hindi pa maayos-ayos kasi ghost project. Tapos pag umulan ng malakas ng konti lang, bumabaha na. Sumama agahapon doon, Iglesia ni Cristo yun. Galit na galit. Di ba? Yung ba may iwasan mo? Hindi naman magulo ang INC, ibig ko sabihin? Hindi naman sila magulo Pero ba't mo ginagawa maharangan yun? O sige, bakit nyo hinaharang ang INC? Anong dahilan? Dahil may traffic? Magpapatraffic doon? Hindi rason yan. Hindi rason yan. Kasi kung magpapatraffic lang pala,
Ang INC kaya hinaharangan nyo, hindi yun ang rason. Ang gagawin nyo dapat, yung hindi nabigyan ng permit, tama yun. Pero harangin nyo, nasa probinsya pa lang, anong kinalaman nun? Pupunta pa lang sa INC yun Rally Ano ibig sabihin nun? Sige nga mga babayan, ipaliwanag nyo nga mga bangag vloggers, kayo Pinoy Canada, paliwanag mo nga, ba't hinaharang yun? Sasabihin niya, di alam yun, di niya alam. Sasabihin nila, fake news yan. May camera, may video Di ho ba? Ito, painggan naman po natin. Yes, sasabi ko sa inyo. Pero ito nasa international na po ang rally na to. At ito maganda. Ito, hindi ko alam kung totoo to, pero alam ko, may mga nababalitaan ako. Tutulong ang international. Hindi ko alam kung anong tulong yun, kung kapatiran ba sa iglesia yon or ano, pero hindi pa tentative lang yan. Huwag mo niyo panghawakan yan. Pero sigurado tayo, galing international, galing yung mga kapatid na INC uuwi. Oo, at makikirally, at galing Mindanao, at Visayas, full force na. Yun ang nabalitaan ko. Talagang full force na. Hindi natin alam, kasi alam natin, yung panahon, maulan, mahangin, sa barko, sa daong, hindi natin alam. Ba? Hindi natin alam yung kapasidad. Pero nabalita, huwag nyo muna panghawakan yan. Pero dito talaga, lahat ng tao nakikisama na. Marami tayong nakikita sa Facebook, alam niyo yan, mga Katoliko, nagpapahayag na. I am a Catholic, sabi. I am a Catholic. Susuportahan ko Iglesia ni Cristo. Napakarami na. May priest, may pari na. Kung saan yung pares nagsabi, susuportahan ko Iglesia ni Cristo sa ginagawa nila. Ano na wala na Di ba? Talagang ano na talaga to sobra na. Sobra na. Kung hindi ka guilty, ba't umalis kang Canada? Sige nga, kung wala kang tinatago, walang problema ang bansa, ba't ka umalis ng Canada? Sige nga, sa oras na nga pangangailangan ng kailangan kasagutan mo. Sige nga, ba't di ka nagpapaliwanag? Ba't di ka nakakausap? Ano meron? Sige nga, kung wala ka talagang kasalanan sa anomalyang ito, dapat magsalita ka man lang. Kaso wala Di ba? Ang paniwalang-paniwala pa rin mga vloggers dyan, kakaunti lang po mga vloggers, hindi po lalagpas ng 20 yan. Makiguro, mga 10 lang yan, 11 lang yan. Sila-sila din yun. Opo, wala na talaga. Kaya ang laban na to, panalo po tayo dito. Ang panalo dito hindi INC, kundi sambayan, buong Pilipinas, taong bayan ang makikinabang sa ginagawa ng INC po. Hindi po ang INC para humingi ng donasyon, hindi po. Hindi kailangan ng INC yan. Sila nga po tumutulong sa iba't ibang panig ng mundo Naglilingap sila sa Sarangani, Ilumindol, sila tumulong. Wala silang hinihinging donasyon. Sa mga purong kapatiran lang po, yung handog na abuloy, doon lang po nakukuha lahat yun. Sa tulong ng mga kapatiran dahil sa pagkakaisa. No? Yan kasi ang hirap sa inyo. No? Akala nyo kasi lagi ang INC bayad. Sabi, bayad daw 150. Pupunta doon. Ang cheap ng mga to, no? Talagang maligaya sila kanila bayad. Yan ang hirap sa inyo kasi lahat kayo nasanay na wala kayong pagkakaisa. Kaya akala nyo kapag may nagkaisa, binabayaran. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo, akala nyo kasi nasanay kayo kapag inuutosan kayo ng leader nyo sa relihiyon nyo, akala nyo inuuto kayo. Di ba? Yun ang paninaw nila Inuutoan niya ang mga INC kasi sumusunod. Kasi kayo, hindi kayo sumusunod kung kanino man. Hindi kayo nagpapagobyerno. Nanay nyo nga, hindi nyo sinusunod Ang gobyerno nyo, sarili nyo Tama? Wala kayo, hindi kayo mapigilan Di ba? Ang INC, masunurin yan. Ibig sabihin, wala naman sinabi ang pamunuan ng INC na masama. Sige nga, magwasakin mo lahat ng store, wala namang ganun. Anong sabi? Magtrabaho kayo ng matino. Eto, magano kayo. Di ba? Magpakubaba kayo. Magtrabaho kayo, mag-apply kayo. Yan ang matino ang tinuturo. Sa inyo kasi, walang ganyan ang leader sa inyo na kaya kayong pagkaisahin, kaya watak-watak kayo. No? Isisisi nyo pa sa INC lahat na nangyayari ngayon. Kayo ang nagkawatak-watak sa flood control at nagkakaisa lang kayo dito sa anomalya sa flood control issue. Diyan kayo nagkakaisa sa takipan. Nagtatakipan kayo. Official man, vlogger o iba pang tagasunod, nagtatakipan kayo sa flood control issue. Oo. Challenge ko nga sa inyo magbanggit kayo sa mga content nyo tungkol sa flood control issue. Hindi nyo kaya yan. Sa tingin ko sa inyo, hindi nyo kaya yan. 1,000%, 1 million pa, hindi nyo kaya yan. Instead na pakinggan yung daing ng taong bayan, para bagang hinahanapan pa ng mali, hinahanapan pa ng ano mapupunan nila. Ano bang nakikita mo rito, ano bang basa mo rito at marami ding mga panggagaslight? Wala talagang balak ang gobyerno makinig sa taong bayan. Ganyang katitindihan mga yan. Oo.
Meron pang Sisingiling kayo pag nababa kayo sa pwesto. Tandaan nyo yan. Sisingiling kayo ng taong bayan. sinasabing ginigipit sila, yung LTO, LTFRB, pinaghahanap yung mga sasakyan, nandoon, meron daw hinaharangan para hindi makapunta dyan ng mga kababayan din natin na gustong lumahok sa rally Banat. Feeling ko hindi na ito hindi na mapipigilan ng taong bayan kasi yung galit ng taong bayan talagang punong-puno na. Kung ano-anong pinalalabas nila na mga parang sasabihin nila, nakakagulo lang. Ginagamit nila yung mga vlogger nila magsalita. Pinapakalat nila. Ganyan po yan. Hindi naman fake news yung ibang vlogger ng BBM. Hindi siya fake news. Pero nagpapakalat sila ng mga impormasyon na galing sa taas na kaya kumakalat. Yung iba fake news talaga. Pero dito sa sitwasyong ito, ginagamit na nila vlogger, buong pwersa nila ginagamit na. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Hindi kayo mananalo sa Iglesia ni Cristo, sabihin ko sa inyo. Yung digmaan nga ng 1914 saka 1945, hindi nagtagumpay. Nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo, kayo pa kaya? Si Marcoleta nga hindi niya mapabagsak Buong INC pa kaya? Hindi niyo lubos na kilala ang Iglesia ni Cristo, sabihin ko sa inyo. Hindi niyo lubos. Kulang kayo sa pagre-research pa. Ang nare-research niyo lang yung mga negative, no? Pero yung mga positive din nyo kayang i-research yan. Kesyo nakaka-perwisyo sa taong bayan, tapos pati yung mga kung ano nung sinisilip nilang problema kuno diyan, katulad ng sinabi nyo, yung sa LTO, pati yung mga bus, hindi ho nila pinakikinggan. Yun ho ang ang problema dito. Hindi ho marunong makinig itong gobyerno. Instead na pakinggan yung daing ng taong bayan, para bagang hinahanapan pa ng mali, hinahanapan pa ng ano mapupunan nila. Opo, at dito naman po sa pahayag ng Palasyo ng Malacanang na dinidispute nila na may selective justice na nangyayari ngayon sa gobyerno, simula kahapon, deny, tapos ngayon bago siya tumulak pa Canada yata, sabi niya na mali ang paniniwala ng INC. Mali paniniwala ng INC So, ibig sabihin pala, walang flood control issue. Mr. President, yung sinabi mo, mahiya naman kayo, pinasimulan mo, at itinutuloy ni Marcoleta, at ito yung sinasabi ng INC na mapanagot ang mga flood control issue. Ibig mo sabihin, mali ito? Nasisiraan na ba ito? Siya nagpasimula, sabihin niya, mali ang INC? Saan nagkamali ang INC? Overall? Mag-specific ka. Di ba? Sino ba nagsalita? Si Auntie Claire? Kung si Auntie Claire yan, alam Mismo naman natin Presidente. si Presidente. Nakakapagsalita pa ba siya? Opo, bakit? Kasi yung ang huli kong naano sa kanya, parang hindi ko na maintindihan Sa totoo lang hindi ko sa nag-aano tayo. Pag nakikita ko yung interview niya, hindi ko na talaga pinanonood kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Ako rin, hindi ko maintindihan. Dati, yung yung senador siya, mahuhusay pa magsalita Oo. Naging idol ko rin yan dati. Oo. Kaya sabi ko, gusto ko maging presidente si Bonget. Kasi magaling magsalita yung senador siya. Nakita ko magsalita dire-diretso Etong bandang huli, tumutugma yung sabi ni Amy, hirap na magsalita At pag nagsalita man yung paragraph niya, walang laman. Totoo lang. Oo, totoo lang. Yung sinasabi niya na ganyan, ang hindi ko kasi mag-gets, bakit hindi nila mag-gets na dapat makinig instead na punahin yung keso sasabihin nila na hindi naman selective justice, yung parang si Marcoleta o yung mga mga minority senators na pala ngayon ang pinupuntirya lang. Pero tingnan nyo nga si Villanueva, safety na. Diba? Doon pa lang Diba? Si Joel, talagang wala na daw kaso, nakulangan daw yata ng CP mo Sabi niya, nakaraan hinog na at talaga ayan na lalabas na ang warrant. Ngayon nasaan na nakulangan daw ng parang kaso, hindi sapat, kaya daw walang kaso na. Huwag nyo kami pinagdoloko. Paniwalang-paniwala mga vlogger, basta makaganti. Huwag lang makapunto sa mga buwabati ko sa kanila.
karapatan namin na punahin ang presidente pag nagkukulang. Tandaan niyo yan. Una, ang tagal-tagal na yan. Actually, a month ago, sinasabi na ni Ombudsman Remulla na ready na. Ipirmahan na lang yung kaso ni Villanueva. Tapos biglang ngayon, wala pa. After a month na yun, ha? So, kung talagang sinasabi nilang hindi selective justice, bakit yung mga kaalyado nila hindi nila makasuhan ng plunder? Tapos, meron nga silang kinasuhan, ginawa namang state witness. Alam niyo yung ganong klaseng mga pahayag, tapos sasabihin mo walang selective justice, anong tawag mo dun? Totoo yun, di ba? Hindi aamin yung mga, wala namang inamin kasalanan yung mga yan eh. Pero hirap na yung taong bayan. Oo. Tanungin nyo sila. Ito pinapatanungin nyo. Tanungin nyo mga pinklawang pati mga, loyalista. Meron bang baha ngayon? Tanungin nyo. Subukan nyo. May baha ba nangyayari ngayon? Tamo sasabihin ng mga yan, wala. Hindi nila pwede sabihin meron eh. Kasi magagalit sa kanila presidente pag meron. Pero pag bumaha, nakikita natin meron. Nabibidyoan pa. Baha sa ganitong lugar. Pero tanungin nyo sila, meron bang baha ngayon? Sasabihin nila wala. Promise ko sa inyo, pag sinabi nilang meron, bukas baka may kaso sila. Maniwala kayo. Kasi simpleng pag-iimbestiga yun. Simpleng pang-kontra yun. Kasi gusto nilang manipulahin ng Pilipinas na wala ng baha. Diba? Guni-guni na lang yung flood control ghost. Dati, kasalanan ngayon ng kasalanan ngayon kay Duterte na kasalanan daw ni Duterte ngayon. 'Di ba? O ito sabi, INC tutulungan ng international si Senator Dante Marcoleta na interviewin na interview na ang international media. Ayan, dito kasi sabi lang naman yan, di naman ako, pero galing sa international marami daw na uuwi para pumunta sa rally at makikipagtulungan dyan sa INC. Hindi natin alam kung ngayong araw yan, kasi ngayong araw is nasa 20,000 na yata nandoon. No? Baka bukas, Biyernes, nandiyan po ako. No? Nandiyan po tayo. Pupulpos talaga po ang lahat. Pero hindi ko alam kung Biyernes ang pulpos o Sabado. No? Kasi siyempre ang INC po, alam nyo naman, may pagsamba yan. Hindi nila pwedeng pakalimutan ng pagsamba. At uuwi yan. Sila kasi, wala silang pagsamba eh. Kung ano lang gusto nila, ibang relihiyon, kung ano lang gusto nila, maisipan pumunta simbahan kung kailangan, pupunta lang sila, doon sila pupunta. Kaya nga malayo sa katwiran yung mga yan eh. Yung iba dyan, malayo sa katwiran eh. Tapos pag nangatwiran sila yung mga vlogger, dinuguan, nangaasar. Samantala nasa Biblia din nila nagturo ng bawal ng dinuguan, di ba? Walang katwiran eh. Walang aral eh. Yan sabihin ko sa iyo, yan ang nagagawa na kung saan bihira ka sa simbahan tapos nangaasar ka pa dun sa mga palasamba. Hindi ka na nahiya, 'di ba? Ito paigyan po natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang payag sa international po na news at ito po ay nasa international news na ang INC rally sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kalat na po ito. Nakita ko po sa iba't ibang site na anong nangyayari. At dito kahiya talaga sila, pati si Bongit. Major roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue to break public trust in the government. We can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Inamin daw ni Senator Marcoleta, siya mismo nag-amin na may sosi siya. Inamin niya. Pero absurdo doon sa pinag-anuan niya. Palagay natin, naagrabyado niya yung COMELEC, no? Hindi siya sumunod sa batas ng COMELEC. Pero absuelto nga siya sa COMELEC eh. Ba't mo kakasuhan sa ombudsman? Ano ka, nasisiraan ng ulo, Boying? Nasisiraan ka na ng bait? Di ba? Because this Tapang nyo ah. Tatapang ng mga yan. Tapang ng mga yan. are campaign donations. Kaya nilang protektahan sarili nila eh. Kaya nila ipagtanggol sarili nila eh.
sa mga batikos sa mga ano Elections allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Room committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely, that is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent because under the law, I received those amounts before. Saka si Senator Marcoleta lang ang umamin sa buong Pilipinas, sa buong history, na meron siyang campaign donation na binigay ni Mike Defensor at ng dalawa pa. Siya lang ang umamin, yung iba hindi umaamin. At ngayon, na-obselto siya sa SOSE, sa COMELEC. Tapos kakasuhan mo. Tapos yung napatunayan na umamin na, hindi daw umamin si Martin. Hindi ba umamin yon? Yung Romeo ba yon? Romeo, yung impeach na Romeo? Hindi daw umamin si Martin? Umamin! Nasa executive. Nagkaroon ba ng investigasyon? Sino tinuturo? Si Saldi, sino tinuturo? Nagkaroon ba ng investigasyon kay Martin? Napatawag ba yan? Hindi. Tapos si Senator Marcoleta, gagantuhin nyo. May tinatago kayong flood control issue. Iyahayag kayo ng Iglesia ni Cristo at ni Senator Dante Marcoleta at ng ibang relihiyon na sasama dyan. At yung mga uuwi galing international at pati mga Mindanao, Visayas, iyahayag kayo. The campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal. And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Do you feel that these charges, the timing is related to that? It is. Because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court. And because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. So we're seeing right. Talagang tutuloy nila si Senator Marcoleta. Di ba? Yung presidente nagsalita, di ba? Si Boy nagsalita.
yung DOJ, SETA, tutuloy talaga ni Senator Marcoleta. Try nyo. I-try nyo. Hulihin nyo na. Kung gusto nyo, hulihin nyo na. Hulihin nyo na. Now in Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I believe so because the people also know that these charges are fabricated and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws, and they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit and they are behind this massive looting of our national treasury. Imagine niyo. Yung sinasabi ni Cayetano, isang politiko, senador man na mayor, nagbigay ng t-shirt. T-shirt worth of 50 pesos. Di ba minsan sa mga politiko talaga, hindi minsan, talagang meron t-shirt. Di ba may napimigay? Di ba pambisap si mayor, tatakbo si mayor. Wag na mayor, senador na lang. Di ba may t-shirt na pinamimigay? Senador ganyan. Di ba? Senador ganito. Senador Amy, Senador Robin, di ba? Ibinibigay sa mga misa sa mga area, depressed area man o mayayaman na area, binibigay, di ba? Kinukuha nila, libre kasi yun eh. Yung bang t-shirt libre yun? Hindi. Ginastosan yun na hindi. Ginastosan. Pinanghingi ba ng pondo yon? Pinanghingi. Nag-ambagan yung mga partido. 50 pesos ang isa. I-times mo ngayon yung 1 million bibigyan mo. Di may 50 million na bibigyan na pesos. Yun ba pinanghingi din ng 50 million pesos, hindi plunder? Ginagawa lahat yan ng Senado ng mga mayor Ganon din kay Senator Marcoleta. Ano ba kayo? Kaya wala manalong vlogger sa akin May nag-live. Yung nasa Saudi, Riyadh. Nasa Riyadh yata yun. Nag-live kanina. Minessage ko, sabi niya, basura daw ang INC. Basura. Sabi ko, kung basura pala di ba, diskusyon tayo, maginoolak. Hindi daw niya ako papatulan kasi basura ako. Talaga lang. Di ba? Kita nyo yung sagot nila. Wala sa katwiran, di ba? Hindi sila pinangibabawa ng katwiran. Di ba? Para sila mga alipin na kung ano lang makita, yun lang gagawin nila. Di ba? Diyan mo makikita kung may katwiran sila o wala. Di ba? Tanungin mo, hindi sila makasagot. Yung kagahapon, yung otoridad na sinasabi kong otoridad kagahapon, na hinaharangan yung EDSA papunta sa rally, hinarangan. Tinanong ko yung LTO tinanong ko Ang sabi ko sa kanya, bakit may harang? Hindi daw niya alam. O sige, pangalawang tanong. Hindi niya masagot kung ba't may harang Ako alam ko ba't may harang. Sinabi ng kasama niyang LTO, pero hindi ko sasabihin yon. Pangalawang tanong sa kanya, yung bang harang yun nakaka-traffic o hindi? Hindi rin siya makasagot Bakit? Ba't di ka makasagot kapag ang isang tao pag tinatanong, hindi makasagot, dalawa lang yan. Hindi mo alam ang sagot, o kaya alam mo ang sagot, pero ayaw mong sagutin kasi mabubuking ka na inutos lang sa'yo yan. At yan talaga ang plano nyo. Totoo. Kaya hindi makasagot Kaya nga yung mga vlogger, tiyatanong ko, hindi makasagot sa akin wala sila, hindi sila makausad Bakit? May pinagbabatayan kasi ako. Kaya mo akong dalhin sa science, dadali ako sa science. Dalhin mo ako sa Bible, lalo na sa Bible. May pinagbabatayan kasi ako lagi. Di ba? Lahat ng sinasabi ko. Sila, wala. Haka-haka lang. Di ba? Yung isa, yung abogado, pag gitara pa Di ba? Sabi ko sa inyo, naka-caption siya ang tunay. Ang tunay na layunin ng iglesia, ng rally ng iglesia. Ang tunay na layunin ng rally ng iglesia. Ibig sabihin, pag sinabing tunay, totoo. Pag sinabing tunay, hindi peke. Tama? Sinabi niya ang layunin daw protektahan daw si Marcoleta. Hindi naman talaga ang korupsyon. Wow! Di ba? Hindi tunay sinasabi mo. Sabi mo pa sa caption, tunay! Tunay? Marunong ka pa sa nagrally? Yan ang hirap sa mga yan. Marunong pa sila dun sa may katawan. Tama, si Mildred Dea. 84 years old na yata si Mildred Dea, tama? Naka-wheelchair.
Arte-arte niya, matanda na yan. Kasi nga nakakita may alta presyon, ang taas ng diabetes, ha? At may mga sakit sa puso, binaypas na yata yun, na umaarte. Marunong pa sila sa may katawan. Di ho ba mga kababayan? Yan ang hirap po sa inyo. Kinain na kayo ng sistema ng mga politiko nyong sinasampalataya nung inaamon nyo. Hindi kailanman, hindi kami. Yung siguro yung iba, oo. Kayo, among-amo na kayo dyan. Di ba? Hindi na, yung puso nyo nagalit yan. Hindi katulad ng DDS eh. Bagaman amo nila si Pangulong Tatay Digong at si Sara mga DDS, pero nag-iisip tama ang DDS. Una-una, hindi nila binabastos ang Diyos ng reliyon nyo. Hindi binabastos ng DDS. Di ba? Pangalawa, talagang makikita mo sa kanila, yung talagang, hindi katulad nila, ang labo kasi ng mga to eh. Ang layo po talaga po, ang layo. Sila, ito mga loyalista, pati mga, ito layo, mga loyalista, hindi sila nag-ahayag ng katotohanan. Kung ano lang yung makikita nila sa politiko, babatikusin nila. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated cases and they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts to which I am not responsible. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are Galit na talaga taong bayan. Galit na talaga. Kaya nga lumayas papuntang Canada eh. Oh, ako tingin ko kaya lumayas siya eh. Di ba? Kasi talagang galit na yung taong bayan talaga eh. expecting to Bili mo negative 15 tapos nakikita mo may mga nagrarally pa. May nagrally ba para sa kanya? Iilan lang, wala pang 80. from this government, but it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the program and sharing your view with us, Mr. Rodante Marcoleta, Philippines Okay. Senator. Thank you, Yunan. Thank you very sir. much. Okay, maraming salamat po sa inyo at Chester Rodante Marcoleta. At sa iyo, sir, hindi ko lang pangalan nito, sir eh. Maraming salamat po sa inyo. Dito talaga napatunayan natin na talagang nawala. Yun. Nawala. Yun, dito talaga napatunayan natin talaga na pinipigilan nila yung flood control. Biro rally ng INC, pipigilan mo. Hahadlangan mo. Haharangan mo yung mga daanan sa kalye. I-checkpoint mo. I-impound mo yung sasakyan. Grabe, no? Grabe ginagawa ng mga to, no? Grabe. Desperado na yan. Desperado na. Okay, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman na naman at isang talakayan na mapapakinabangan, napakamabuluhan na talakayan na to, no? Puro to sa kaalaman at marami kayong matututunan lagi. Ingat lagi kayo, Senator Marcoleta, at sa mga kapatiran dyan sa INC at sa iba't ibang sasama pa dyan, lalo ng mga Muslim at iba pang mga reliyon at mga Katoliko na nagpahayag na sila ay suporta sa Iglesia ni Cristo. Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.